Ka-Express, kung ikukumpara sa traditional na Southeast Asian lineup, ang what-if scenario na ito ay hindi basta haka-haka. Ito ay pagpapakita kung paano magiging iba ang laban kung buo at malakas ang Gilas Pilipinas na pinangungunahan ni Coach Tim Cone laban sa New Zealand All Blacks. Ang All Blacks ay kilala sa kanilang physical play at general height advantage, pero ang hypothetical quadruple towers na ibinibigay ng Gilas ay naglalagay ng takot sa puso ng sinumang kalaban sa kontinente. Sa nakaraang pagharap ng Gilas kontra New Zealand sa FIBA Asia Cup 2024 qualifiers, nag-record ang Gilas ng isang historic win na 93-89, tapos ang long drought laban sa world number 22 na All Blacks sa FIBA competition, matapos ang 4 na sunod-sunod na pagkatalo nila sa nakalipas na mga taon. Ang panalong yon ay isang malakas na kombinasyon ng skill at strategy, kung saan sina Justin Brownlee ang may 26 points at 11 rebounds at si Kai Sotto naman ay may 19 points at 10 rebounds and 7 assists, halos triple-double performance na nagpakita kung gaano kapanganib ang isang Gilas na may malalim na big man core. Pero isipin natin kung sa bagong setup na ito ay hindi lang sila, kundi 4 mismo na mga higante, may iba't ibang arsenal ang magtutulungan para dominahin ang interior. Bukod kay Kai Sotto na 7'3", bida rin sina Junmar Fajardo, multiple PBA MVP at dominant sa paint, AJ Edo, versatile at mataas na rim protector, at Quentin Maluraban, fresh size at rebound machine. Lahat ay magbibigay ng napakalaking frontcourt advantage na halos wala pang sagot sa Asia. Ang presensya ng 4 na malalaking katawan ay may multi-layered impact. Una, kung nasa loob ng ring si Kai, hindi lamang scoring threat ang kanyang hatid, kaya rin niyang mag-facilitate, mag-protect ng rim at mag-collapse ng depensa. Ang kanyang versatility ay nag-force ng defensive rotation at nagbubukas ng scoring for others. Kapag sumama sa kanya si Junmar sa paint, ang mismong mismatch nightmare ay nagiging double dahil sa sheer size at experience ni Junmar sa pag-control ng rebounds at second chance points. At ang pagpasok na AJ Edo ay nagbibigay ng dagdag na flexibility sa depensa at opensa sa mismong loob ng box at nagiging isang credible outlet sa pick and roll at box spacing. At si QMB naman, na reclassified na bilang Filipino player, ay nagbibigay ng makapal na presensya sa rebounding at physicality na madalas kulang sa depensa. At sa 4 na players na ito, mas malakas sa rebounds, mas may board control, mas maraming shot blocking options, at mas maraming mismatch opportunities ang makukuha ng Gilas. Sa harap ng All Blacks na kilala sa pick and roll at outside shooting, ang domination sa paint ay halos papatayin agad ang kanilang game plan bago pa man tuluyang magsimula. Kung nang huling pinagharap sila ng Gilas, ay nagawa ng Pilipinas na manalo sa pamamagitan ng isang malakas na second half surge at clutch plays, paano pa kaya kung sabay-sabay ang big man na ito? Ang quadruple towers concept at pagbabalik ni Kai kasama ang iba pang malalaking katawan ay hindi lang magdadala ng mas mataas na chance para manalo. Ito ay isang visual reminder sa buong kontinente kapag buo at handa ang Gilas, kahit ang traditionally physical team na tulad ng New Zealand ay walang solidong sagot sa frontcourt ng Gilas. Hindi ito ordinaryong FIBA window, hindi rin itong simpleng laban kontra New Zealand. Ang paparating na sakupaan ay isang mensahe sa buong Asia na ang Gilas ay hindi na basta underdog. Sa pagbuo ng tinatawag ngayong quadruple towers, malinaw na malinaw, handa nang iyanigin ng Gilas ang isa sa pinaka-pisikal na kuponan sa kontinente, ang New Zealand All Blacks. Sa mata ng marami, ang New Zealand ay simbolo ng lakas, disiplina at taas sa Asia-Oceania. Pero ang hindi nila inaasahan, mas malaki na ngayon ang Gilas, mas mabigat, mas malalim ang frontcourt, at mas organisado sa ilalim ni Coach Tim Cone, isang coach na alam kung paano gamitin ang size, hindi lang para manakot, kundi para manalo. Sa gitna ng kwento ay ang pangalan na matagal nang kinatatakutan ng All Blacks, Kai Sotto. Sa huling pagkakataon na nagharap ang Gilas at New Zealand na kasama si Kai, gumawa ng kasaysayan ang Gilas. Unang panalo kontra All Blacks sa FIBA setting, hindi lang panalo, dominasyon sa loob, halos triple-double si Kai,
Pinakita niya na kaya niyang makipagsabayan at higit pa sa mas matatangkad at mas mabibigat na big man ng New Zealand. Nang wala siya sa sumunod na laban, bumagsak ang gilas, ganon kadirekta ang epekto. Pero ang mas nakakakilabot ngayon, hindi na mag-isa si Kai, kasama niya ang isang alamat sa Asian basketball, Junmar Fajardo, isang 8-time PBA MVP na hindi na kailangang patunayan ang sarili sa local scene, pero patuloy pa rin nagdadala ng pagis sa international level. Kapag si Junmar ay nasa loob ng paint, kontrolado ang rebounding, may guaranteed inside scoring, at napipilitang mag-collapse ang depensa ng kalaban. So ibig sabihin may espasyo ang shooters at may oras ang playmakers. Dagdag pa rito sa AJ Edo ang modernong big man na kayang mag-switch ng depensa at maging rim protector. Siya ang klase ng sentro na sumisira ng rhythm ng pick and roll ng kalaban. Hindi siya kailangang mag-score ng marami para maramdaman ang kanyang presensya. Sapat na ang timing, haba ng braso at basketball IQ para gawing mahirap ang bawat atake sa loob. At meron pa, Quentin Millura-Brown, ang bagong peraso sa puzzle, isang physical, high-energy big na kayang sumabay sa banggaan, mangolekta ng rebounds at magbigay ng second chance points. Siya ang klase ng player na unti-unting sumisira sa loob, hindi flashy pero brutal sa epekto. Ito ang kaibahan ng Gilas ngayon. Hindi lang isa o dalawa ang malaking katawan, kundi 4. Iba-iba ang papel pero iisa ang layunin, dominahin ang loob. Laban sa New Zealand, nasa 9 na sila. Ang may size advantage, biglang nagbabago ang script. Sila na ngayon ang kailangang mag-adjust. Sa ilalim ni Coach Tim Cone, ang size ay hindi basta tinatambak. Ito ay ginagamit ng may sistema, may spacing at may disiplina. At dito nagsisimula ang tunay na takot ng tall blocks. Dahil kapag gumana ang sistemang ito, hindi lang panalo ang usapan. Ito ay persang kayang magdikta ng laro mula umpisa hanggang dulo. Ang New Zealand ay wala silang malinaw na sagot. Hindi ito yabang, isa itong tactical reality. Kapag 4 na higante ang sabay-sabay na kayang ipasok ng isang kopanang, depende sa sitwasyon, ang kalaban ay nauubusan ng adjustments. Ang tall blocks ay kilala sa physical play at interior toughness, pero sanay sila ang mas malaki. Ngayon, sila ang hinahamon sa sarili nilang teritoryo. Kapag si Kai ang nasa gitna, may natural rim protection at playmaking mula sa high post. Hindi na pwedeng mag-overcommit ang depensa dahil kaya ni Kai magbasa ng double team at maglabas ng bola sa tamang oras. Kapag pinabayaan naman siya sa loob, alam na ang resulta. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.